Sa loob ng isang KTV room, humahalo ang nakakasulasok na amoy ng pabango at ang nakakasulasok na init ng alak. Biglang nagising si Chen Ye mula sa kanyang pagkamatay, at napagtanto niyang muli siyang nabuhay. Dahil sa kalasinggan, hinarap siya ni Yang Kun at binuko ang kanyang pagpapanggap sa harap ng lahat. Chen Ye, huwag ka nang magpanggap. Kilala natin ang isa't isa, di ba? Kasunod ng isang mapang uyam na tawa, sinabi niya, "Rich kid. Alam mo naman sa sarili mo kung tunay kang rich kid o hindi, di ba?" Nagbukas ang alaala ni Chen Ye at bumalik siya sa mismong sandali kung kailan nagbago ang kanyang tadhana. Patuloy na nanggigipit si Yang Kun, at ibinunyag niya sa harap ng lahat na ulila si Chen Ye. "Nangungupit ka lang para magpanggap na rich kid." Lahat ng mahigit 30 kaklase sa loob ng kwarto ay natigilan. Sinubukan siyang awatin ng class monitor na si Zhao Ming, pero itinulak lang siya ni Yang Kun palayo. Itinuro ni Yang Kun ang ilong ni Chen Ye at sumigaw, "Kung may natitira ka pang dangal. Aminin mo sa lahat na isa ka lang namang pobreng walang kwenta." Lahat ng mata sa loob ng kwarto ay nakatuon kay Chen Ye. Sa kabila ng pang-uuyam ni Yang Kun, ngumiti lang si Chen Ye. Dahil narinig niya sa kanyang isip ang isang mekanikal na boses, ang listen and revenge system, ay matagumpay ng nabind. Kalmado siyang tumayo at malumanay na sinabing, "Tama si Yang Kun. Hindi nga ako totoong rich kid. Isa lang talaga akong ulila. Salamat sa pagpapaalala sa akin. Nakakapagod din palang magpanggap na mayaman." Ang mga salitang ito ay nagpatigil kay Yang Kun at sa lahat ng mga kaklase. Itinuring ng system na S-level ang kanyang ginawa. Agad na nagbigay ng 8 milyong gantimpala. Nang makita ni Chen Ye ang text message mula sa bangko, napailing na lang siya sa kanyang sarili, saka pinulot ang kanyang jacket. Sabi niya, "Nabayaran ko na ang bill ngayong gabi. Ituloy niyo lang ang party, mauuna na ako." Paglabas niya ng kwarto, naiwan ng tulalang si Yang Kun at ang mga nagulat niyang kaklase. Tuluyan na niyang tinalikuran ng pagpapanggap noon. Paglabas ng KTV, huminga ng malalim si Chen Ye. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng mahigit 10 taon ay nawala na rin sa wakas. Lumapit siya sa red Porsche 718 na nakaparada sa gilid ng kalsada. Inupahan niya ito para magpakitang gilas, na ubusin ang lahat ng ipon niya sa araw-araw. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at inapakan ng todo ang gasolinador. Nagpasya siyang isauli ang sasakyang ginamit niya para sa pakitang tao. Pagdating sa rental shop, inihagis ni Chen Ye ang susi at direktang sinabi, "Walang sira ang sasakyan. Ibinabalik ko na ng maaga, pakisauli na lang ang deposit. Ay transfer nyo na lang sa akin." Pagkatapos suriin ang sasakyan, hinubad niya sa harap ng marami ang kanyang zeg na suit at ang peking luxury watch, at ipinaubaya na rin sa may-ari. Kumita pa siya ng 50 piso para sa abala. Tulala ang may-ari ng shop. Ang balat ng pagiging binata ay tuluyan ng natuklap. Habang nasa loob ng taxi, kinuha ni Chen Ye ang kanyang cellphone at tiningnan ang profile picture na puti lang, ang mabuting taong tumulong sa kanya sa loob ng 3 taon. Sa pagtingin niya sa mga kasinungalingang naisulat niya, namula siya sa hiya. Huminga ng malalim at nagsimulang mag-type, "Magandang gabi. Hindi ko na itanong ang pangalan mo, pero nagmuni-muni ako kamakailan. Humihingi ako ng paumanhin dahil nalinlang kita. Ang mga perang binigay mo ay ginamit ko lang para magpakitang gilas. Patawad." Sumagot ang kabilang panig ng 4 na malamig na salita. "Ano ang ibig mong sabihin?" Diretsahang sinabi ni Chen Ye na gusto niyang isauli ang pera. Nagtanong ng may pag-iingat ang kabilang panig kung nangutang ba siya sa loan shark. Gumawa na lang ng dahilan si Chen Ye. "Nagbenta lang kami ng mga second-hand electronic devices ng kaibigan ko nitong bakasyon at kumita ng malaki. Sapat na ang ipangtutustos ko sa kolehiyo." Sa likod ng mga mabait na kasinungalingan, naroon ang katapatan ng isang taong nagbago. Sumagot ang kabilang panig, "Hindi na kailangan ng card number. Mag-ingat ka sa tatahakin mong landas, at alagaan mo ang sarili mo." Habang binabasa ni Chen Ye ang pamilyar na mensaheng iyon, nakadama siya ng kagaanan sa kanyang puso. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng hotel sa ika-18 palapag, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Nagpasya siyang gamitin ang 8 milyong puhunan at inalala ang mga sikat na stock mula sa kanyang nakaraang buhay. Tungkol sa Xinhaili, kinabukasan ng umaga, nagising si Chen Ye sa hotel at matapos kumain ng mahinahon, binuksan niya ang kanyang trading app at binili ng buo ang shares ng Xinhaili. Ito ang stock na sa nakaraang buhay niya ay tumaas ng husto pagkalipas ng 3 araw dahil sa anunsyo ng patent. 3 piso at 18 sentimo. 3 piso at 50 sentimo. 7 milyon ay naging 770,000 shares agad. Pero kahit ang tibok ng puso niya ay hindi man lang bumilis, iyan ang tinatawag na kumpiyansa.
Pagbalik sa squatter area, hinarang siya ng landlord na si Sister Zhang para pahirapan. Babayaran mo ba ang renta para sa ikalawang kalahati ng taon o hindi? Kung wala kang pera ngayon, lumayas ka na. Kalmadong tumango lang si Chenye, tama po kayo, isa talaga akong dukha. Hindi ko na kayang bayaran ang kwartong ito, aalis na ako ngayon din. Dahil sa pagiging tapat na iyon, tuluyang natulala si Sister Zhang. System, nakatanggap ng primary body strengthening liquid. At 50,000 pisong cash. Tahimik itong tinanggap ni Chenye. Punong-puno ng lakas ang kanyang katawan. Pumasok siya sa kwarto. Kinuha ang lumang kahoy na kahon na puno ng alikabok, ang tanging alaala mula sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay lumabas siya sa basement nang hindi man lang lumingon, tuluyan nang nagpaalam sa nakaraan. Dumating si Chenye sa Bayou Hotel, nakasuot lang ng simpleng t-shirt habang nakatayo sa marangyang lobby. Kalmado niyang sinabi, magpapabook ako ng executive suite. Magrerenta ng 3 buwan, matapos magbayad ng 4,000 gamit ang card. Agad na naging magalang ang staff sa counter. Naisip ni Chenye, iba talaga kapag may pera. Iba ang pagpapanggap sa tunay na mayaman. Kinahapunan, habang tinitingnan ni Chenye ang mga stock sa lounge ng Bayou Hotel, nakita siya ng isang lalaking nakasuot na puno ng Zinhili ang screen. Sinabihan siya nito ng malamig, mapanganib ang ganyang mga stock. Imbes na sayangin ng oras mo, magbasa ka na lang ng mga libro tungkol sa basic investment. Para mas maasa ka pa. Kung ibang tao ito, baka nagalit na sila. Pero napangiti lang si Chenye, magaling ang mata nyo. Baguhan lang talaga ako, baka mapahamak lang ako sa ginagawa ko. Tumayo siya at kumuha ng libro mula sa shelf. Macroeconomic Cycles and Investment, at tahimik niya itong binasa. Ang pagiging bukas niya sa payo ay ikinagulat din ng lalaki. Pero alam ni Chenye, paparating na ang reward mula sa system. Sa lounge, ang kamay ng lalaki na may hawak na tasa ng tsaa ay tumigil sa ere. Masyado na siyang maraming nakitang mayayabang na kabataan. Inakala niyang lalaban si Chenye, pero ang batang ito ay tapat na inamin na wala siyang alam. At nagbasa pa talaga ng libro. Ang ganitong kalmadong ugali ay nagpabago sa tingin ng lalaki sa kanya. Sa sandaling binuksan ni Chenye ang pahina ng libro, isang mekanikal na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Na-detect na ang host ay nakinig sa payo ng isang top business mogul at isinagawa ito. Action Rating, SS Level. Tinanggal ang pagmamataas. May bukas na isipan sa pagkatuto. Grant and Critical Reward. Nakatanggap ng Master Level Financial Instinct at tumpak na short selling opportunity. Isang malawak na daloy ng impormasyon ang pumasok sa utak niya. K-line charts, financial reports, macro policies, industry cycles, ang mga dating nakakalitong datos, ay kusa nang naghiwa-hiwalay at nagayos sa utak ni Chenye. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naging mas malalim na kaysa kanina. Ibinaba ng lalaki ang kanyang tsaa. Humilig siya pasulong at nanunuyang sinabi, seryoso ka talagang nakinig, ha? Dahil nakatira ka sa palapag na ito, mukhang hindi naman kapos sa pera ang pamilya mo. Sa pagbili ng ganyang stock, sino ang nagbigay sa'yo ng insider info? Isinara ni Chenye ang makapal na libro at mahinahong sumagot. Habang nagpaparinig, diretso siyang tumingin sa mata ng kausap. Tiyak ang tono niya, tama ang mga macro fundamental na nakasulat sa libro. Pero pagdating sa industriya ng bagong enerhiya, sablay ang logic niyan. Isa-isa niyang hinimay ang 3 maling punto. Una, grabe ang pagkakamali sa supply ng lithium ore. Sa loob ng 6 na buwan, siguradong double ang presyo ng raw materials. Pangalawa, inaalis na ang mga subsidy. 70% ng mga kumpanya ng sasakyan ay nakadepende lang sa pondo para mabuhay. Pangatlo, ang mass production ng solid-state battery ay isang malaking kasinungalingan. Kung sino ang unang makakakuha ng breakthrough patent, siya ang kikita ng malaki. Naging tahimik ang paligid na parang sementeryo, hindi na maitago ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang pagkataranta. Bigla siyang tumayo at mula sa loob ng bulsa ng kanyang suot na suit, ay kumuha ng pilak na card holder at naglabas ng isang purong puting card. Sa kauna-unahang pagkakataon, iniabot niya ito gamit ang 2 kamay, humahanga ako, binabawi ko ang sinabi ko kanina. Ako si Zhou Xingjian. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa numerong ito. Sumulyap si Chenye sa card. 1-3-8-8-6-na-8-8-8-8-8. Sa purong puting card, nakasulat lang ang pangalang Zhou Xingjian at ang numero sa itim na font. Walang kahit anong titulo. Alam niya na sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang pangalan mismo ang pinakamabisang passport. Mahinahong nakaupo si Chenye sa sofa. Humilig ng kaunti at iniabot ang 2 kamay para tanggapin ang card.
Salamat, Mr. Joe, habang ipinapasok ang card sa bulsa ng kanyang pantalon. Natural at kampante ang bawat galaw niya, may bakas ng ngiti sa kanyang labi. Mahinahon ang tono niya, ako nga pala si Chenye. Estudyante pa lang ako, sa hinaharap, kung may kalituhan ako tungkol sa macroeconomics. Tatanungin kita, nagbigay siya ng sapat na respeto habang pinananatili ang distansya. Tumayo si Joe Xingjian, suot ang isang mamahaling suit na ang bagsak ay perpekto. Tumingin siya ng pababa, sinusuri ang kabataang nakasuot lang ng mumurahing t-shirt. Ang lalim at kalmadong aura nito, ay nagbigay sa kanya ng matinding pagkamangha. Naglakad si Joe Xingjian patungo sa elevator. Mabilis na naglaho ang kanyang malumanay na mukha, napalitan ito ng matinding seryoso. Sa refleksyon ng pinto ng elevator, tinitigan niya ang kanyang sarili. Habang hinahaplos ang kanyang cufflinks, humahawak siya ng bilyon-bilyong pondo. At marami na siyang nakitang mga batang magaling, pero ang malamig na pagsusuri ni Chenye sa logic ng kapital ay hindi matututunan ng ordinaryong pamilya lang. Baka naman anak ito ng isa sa mga makapangyarihang pamilya sa Beijing na pinag-e-experience lang sa labas. Naisip niya sa sarili, tanging ang mga pamilyang hindi basta-basta tumitingin sa short-term profit lang ang kayang magpalaki ng isang kakaibang nilalang na ginagawang tulang buong puhunan para sa arbitrage. Nagbalik ang katahimikan sa pasilyo, kasabay ng banayad na tunog ng jazz. Naupo si Chenye sa upuan at humigop ng black coffee. Inilabas niya ang kanyang cellphone at binuksan ang trading app para tingnan ang K-line chart ng Xinhai Line. Ang trading chart, nananatiling dull at green na linya, ang presyo ay nakapako sa 7.2. Puno ang comment section ng mga hinaing ng maliliit na investor. 7 milyon ang nakabaon doon. Walang emosyon si Chenye. Inilapag niya ang cellphone at tumingin sa kanang kamay niyang may hawak ng phone. Ang puti niyang t-shirt na medyo kupas na ay may punit na sa laylayan. Pero wala siyang pakialam, nagdesisyon na siya na magpa-tailor ng disente. Tumayo si Chenye at bumaba na. Paglabas niya sa lobby sa ika-6 na palapag, agad siyang sinalubong ng manager. Nayumukod ng malalim, Mr. Chen, ingat po kayo. Agad namang binuksan ng door attendant ang pinto. Magandang hapon po, Mr. Chen. Kasabay ng pagyuko ng doorboy, mabilis nitong binuksan ang revolving door. Pumara ng taxi, diretso sa Hanglang Plaza. Sumakay si Chenye sa backseat at nagpahatid sa tindahan ng Loro Piana sa kanto ng ikalawang palapag. Pagtulak niya sa glass door, sinalubong siya ng malamig na hangin na may halimuyak ng sidro. Pumasok si Chenye na nakasuot lang ng kupas na puting t-shirt, mabilis na sinuri ng sales lady ang suot niya. Pero napako ang tingin nito sa kalmado niyang mukha at matikas na tindig. Sa bawat hakbang niya, ramdam ang autoridad na wala sa karaniwang VIP. Diretsong naglakad si Chenye sa area ng basic items at hinaplos ang mga damit. Dahan-dahan siyang magsalita pero matalas ang kanyang paningin. Itong cashmere innerwear. Kunin mo ang size M itong mga cotton shirt na mataas ang thread count, tigda 2 sa itim, puti, at gray. Yung wool blend na casual pants, kunin mo ang size ko. Hindi na kailangang sukatin, hindi magkakamali ang size niyan. Inilabas niya ang kanyang debit card. Ipinatong niya ito sa counter, in-swipe, at kinuha ang resibo. 168,000. Hindi man lang nang inag ang kamay ni Chenye habang pumipirma. Kalmado ang kanyang mga mata, parang bumili lang ng mineral water sa baba. Binitbit niya ang paper bag na walang kahit anong logo at lumabas ng shop. Pero ang mga ready-to-wear na damit ay pampalipas lang, para talagang makapanindigan sa mataas na antas. Kailangan ng custom-made. Pagkalipas ng kalahating oras, pumasok ang sasakyan sa lumang French concession, kung saan aninag ang mga puno ng platano. Gamit ang alaala mula sa nakaraang buhay, lumiko si Chenye sa isang tahimik na eskinita. Sa dulo nito, ay isang 3 palapag na redwood house na walang karatula, ang kaisa-isang lugar sa Jiangcheng, na nagseserbisyo sa mga ultra-rich para sa custom tailoring. Itinulak niya ang mabigat na pinto. Sinalubong siya ng receptionist na nakasuot ng uniforme, magalang na hamarang. Magandang araw po, sir. Mahigpit po ang aming appointment policy. Nakapag-set po ba kayo ng appointment? O may kilala po kayong designer? Magalang ang tono niya, pero may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi man lang nahiya si Chenye sa pagharang sa kanya. Tumigil siya bitbit ang shopping bag, ang tingin ay lumampas sa balikat ng receptionist. At tumuon sa mannequin sa loob ng kwarto. Nakasuot doon ang isang semi-finished na dark blue na coat. Wala akong appointment. Sagot niya ng mahinahon, habang nakatitig pa rin sa damit. Pero sa nakikita ko, hindi naman pala ganoon ka-istrikto ang mga patakaran nyo.
Bago pa makapagsalita ang receptionist, itinuro ni Chenye ang damit. Yung color ng coat, Holland at Sherry na super. 200 count wool blend na sable fur, 2,000 ang bawat metro ng tela. Top tier ang materyales, pero sayang ang pearl stitch sa kwelyo dahil ginamitan ng makinang pangtahi. Sa ganito kagandang tela, kung hindi ito gawa sa kamay, hindi ba pag-aaksaya lang sa materyales yun? Biglang hinawi ang kurtinang velvet sa loob. Isang lalaking may edad na, naka-black frame glasses at may balbas, ang mabilis na lumabas. Siya si Laulu, ang master tailor. Nakatitig siya ng matalim kay Chenye. Gulat na gulat, ang damit na ito, minadali niya para sa isang urgent order kaya gumamit siya ng makina sa mga tago na parte. Hindi niya akalaing mabubuking ito ng isang batang hilaw. Nawala ang pagmamaliit ni Laulu. Mabilis siyang lumapit at nagpakita ng kagalang-galang na kilos. Pag-upo ni Chenye sa VIP room, diretso siyang nagsalita. 2 autumn coat, isang pares ng Goodyear welted Oxford shoes. Gamitan mo ng Holland at Sherry Phantom series, gawin mong full handmade. At ayoko ng kahit anong tatak. Bordahan lang ng isang letrang C gamit ang sinulid na pilak sa nakatagong bahagi ng loob ng kaliwang bahagi ng dibdib. Napakatahimik sa loob ng VIP room, tanging ang ugong lang ng aircon ang naririnig. Huminga ng malalim si Old Lu. Ang tingin niya kay Chenye ay tila tumitingin na sa isang banal na rebulto. Ang seryeng Shihiabao Phantom ay may halong 24 na karat na gintong sinulid. Walang katumbas na presyo, kaya espesyal itong isinulat sa order. Matagal at mahirap gawin, lalo na yung utos na huwag lagyan ng kahit anong tatak. Isang letra lang ang Itatyra. Ang ganitong kahilingan ay nakakabaliw sa higpit. Tanging ang mga tunay na old money lang na lumaki sa Karangyan ang makakapag-isip ng ganyan. Inayos ni Old Lu ang kanyang salamin at nagsalita ng may seryosong tono. Tinatanggap ko ang iyong kahilingan. Ako mismo ang susukat sa iyo. Ipaprioridad natin ito sa pinakamataas na antas. Sa loob ng 10 araw ay tapos na ito. Ang presyo ay papatak sa pinakamataas na internal discount, eksaktong 500,000. Tumango si Chenye. Nilabas niya ang kanyang ATM card at nagbayad ng 200,000 down payment. Ang matitira ay babayaran pag-deliver. Paglabas niya sa Kayon Studio, ang hanging dala ng gabi ng taglagas ay dumampi sa kanyang mukha sa pagitan ng mga dahon ng puno ng platanes. Nagdala ito ng bahagyang lamig. Huminto si Chenye. Lumingon siya at tiningnan ang salamin ng isang tindahang sarado na. Ang refleksyon niya sa salamin ay ang suot pa ring murang t-shirt. Pero sa loob ng katawan ng isang 18 taong gulang, nakabakas ang kalmadong hinubog ng mahabang panahon. Hinaplos niya ang kanyang baba. Ngayong may maayos na porma na ako. Dapat na siguro akong kumuha ng sasakyan. Pero mabilis lang na dumaan ang isiping iyon. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, 8:30 na ng gabi. Ipinasok niya ang 2 kamay sa bulsa. Kaysa bumili ng kotse, may mas importante pa siyang gagawin ngayon. Anabangan niya ang isang taxi. Sa Chongla Alley sa Old Town. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto ang taxi sa bakana ng isang eskinita na napapalibutan ng mga batong asol. Madilim ang paligid, at may amoy ng uling sa hangin. Ang sunog na amoy pagkatapos mamatay ng pugon. Hawak ni Chenye ng mahigpit ang isang lumang kahoy na kahon. Sinundan niya ang kanyang alaala hanggang sa dulo ng eskinita, sa isang pandayan ng tanso na 30 taon nang nakatayo. Wala man lang itong karatula. Tanging ang mag-ilaw na ilaw ng bumbilya ang nagbibigay liwanag sa loob. Tiningnan ng matandang platero ang gamit sa ibabaw ng counter. Isang lumang gamit, bulok na ang mekanismo ng tansong kandadong ito, hindi na pwede gawan ng susi. Kailangan na itong wasakin ng martilyo. Umiling si Chenye. Huwag mong wasakin. Gamitan mo ng manipis na alambre para alisin ang mekanismo, tapos gumawa ka ng bagong tansong kandado ayon sa lumang disenyo. Tsaka, tanggal na ang pandikit sa base nito. Huwag mong lagyan ng pako. Gamitin mo yung tradisyonal na dovetail joint para ikabit ito ng maayos. Mahirap gawin, alam ko. 800 para sa serbisyo, dagdag pa ang bayad para sa pagmamadali. 1,500. Babalikan ko ito pagkalipas ng 3 araw. Pagkabayad niya, tumingin siya sa kahoy na kahon. Matagal siyang hindi kumilos. Noong nakaraang buhay niya, minasama niya ang gamit na ito dahil mukha itong mahirap. Noong ipinapahiya na siya ng mga kolektor ng utang, sinipa niya ito papunta sa ilalim ng kama. Ngayong nabuhay siyang muli, bitbit ang 8 milyong pisong nasa bangko. Naintindihan na niya, ang mga branded na suit at mamahaling kotse ay nabibili. Pero ang pinagmulan mo, kapag nawala, hinding-hindi mo na maibabalik. Ang kahoy na kahon na ito ay ang tanging alaala niya sa kanyang mga magulang. Sa 2 buhay na naranasan niya,
Pagbalik niya sa sentro ng lungsod, naglakad si Chen Ye patungo sa isang tahimik na daan na puno ng mga puno, papunta sa Yinlo, ang pinakasikat na private restaurant sa Jiangcheng. Nakatago lang ito dito, walang mga neon light, walang mga babaeng bumabati sa pintuan, tanging dalawang nakabukas na pinto na kawayan at mga papel na parol. Paghakbang niya sa threshold, sinuri ng manager ang suot niya. Sa halip na maliitin siya, lalo pa itong yumuko ng magalang. Napaka-stable ng lakad niya, ang klase ng relax na kilos na hinding-hindi mo kayang pekain. Isang order ng snowflake wagyu, isang order ng boiled cabbage in clear soup. Dagdagan mo ng stir-fried asparagus, at samahan mo ng isang palayok ng 15 taong lumang white tea na may dried tangerine peel. Napahinto ang manager sa pagsusulat, tumingala siya at mabilis na tumingin sa kanya. Ang dalawang pagkaing ito ay Sichuan dish na walang sili, talagang sinusubok nito. Ang galing ng kusinero. Ang mga tunay lang na eksperto sa pagkain ang nakakaalam nito. Hahaha, dalhan nyo kami ng 2 bote ng pinakamahal ninyong lafit. Masaya si Boss Zhang ngayon. Hahaha, tumingin siya sa pagitan ng screen at nakita si Chen Ye na mag-isang kumakain. Dahil sa mumurahing puting t-shirt na suot nito, napasanggal siya ng malakas. Tumingin siya sa kasama niya at nangut siya ng malakas, ang bababa na talaga ng standard ng mga high-end restaurant ngayon. Kahit sinong pulubi na nangangalakal ay nakakapasok na. Nawawalan tuloy ako ng gana uminom, sabay tawa ng malakas ng kasama niya bilang pagsang-ayon. Sandandal si Chen Ye sa upuang yari sa kahoy habang inilalagay ng waiter ang mainit na tsaa. Ininom niya ito ng konti, ang linamnam ng tangerine peel ang tumabang sa pait ng lumang tsaa. Ramdam niya ang init hanggang sa kanyang sikmura, hindi man lang siya lumingon sa kabilang mesa. Ang makipag-away sa mga bagong yayamaning maingay ay walang ibang dulot kundi ang pagbaba ng antas mo. Ang tunay na paggapi ay ang hindi man lang sila pansinin. Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos kumain, nag-sign si Chen Ye para sa bill. Lumapit ang manager na dala ang gold-plated na bill folder. Yumuko siya ng bahagya, "Sir Chen, ang kabuuang halaga po ng inyong kinain ay 4,800 yuan." Kinuha ni Chen Ye ang kanyang bank card mula sa bulsa at basta nalang inilapag sa tray. Ito ay isang black gold savings card mula sa China Merchants Bank, kulay itim na matte ang surface. Walang anumang dekorasyon, maliliit na letra lang sa kanang sulok sa itaas. Kinuha ng manager ang POS machine at ipinasok ang card. Ang lalaking naka-gold chain, dahil sa kalasingan, ay lumapit para makita kung paano magbabayad ang pulubi. Transaction successful, ang sabi ng resibo mula sa POS machine. Iniabot ng manager ang card at ang resibo gamit ang 2 kamay. Sa sandaling iyon, nakita ng lalaking naka-gold chain ang black gold card at biglang pamatak ang malamig na pawis sa noo niya. Kilala niya ang card na iyon. Iyon ay para lamang sa mga VIP sa finance. Kailangan mong may 10 milyong yuan para magkaroon niyan. Biglang nang inag ang hawak niyang wine glass. Natapon ang red wine sa sapatos niya, at bigla siyang nahimasmasan sa kalasingan. Inilagay ni Chen Ye ang card sa bulsa, tumayo, at lumingon. Tiningnan niya ng kalmado ang lalaking naka-gold chain na napatigil sa kinatatayuan nito. May binulong lang siya na 2 salita, at nanginag ang buong katawan ng lalaki. Hindi makontrol ng mga binti niya ang pag-atras hanggang sa tumama ang likod niya sa kanto ng mesa. Naglakad si Chen Ye nang nakapamulsa, mahinahon siyang lumabas ng pinto. Naglaho siya sa dilim ng gabi, naiwan ng lalaking naka-gold chain na panay ang punas ng pawis. 11:00 ng gabi, nakabalik na si Chen Ye sa penthouse ng Bayou Hotel. Naligo siya ng mainit, at nagsalin ng isang basong tubig na may yelo. Naglakad siya papunta sa malaking bintana, mula sa ika-68 palapag ay tanaw ang lahat. Kitang-kita ang nagkikinangang neon lights ng Jiangcheng. Ilang araw na lang, pasukan na sa universidad. Ang university town ay nasa labas ng syudad, kaya madalas na kailangan kong pumasok sa sentro. Para sa pag-aayos ng stocks at mga investment, puro grab o ride-sharing lang ang aasahan ko. Hindi praktikal yun. Habang humihigop ng malamig na tubig, mabilis na nag-iisip si Chen Ye kung anong sasakyan ang babagay. Inalis niya agad sa listahan ang Ferrari at Lamborghini. Naalala niya noong nakaraang buhay, nang magrenta siya ng Porsche. Nakakadiri ang pakiramdam na parang nakadikit sa kanya ang label ng pagiging pasikat. Rolls-Royce at Maybach naman. Pang-corporate boss yun na may sariling driver. Ang mga ordinaryong Mercedes o Audi A6. Masyadong karaniwan sa kalsada, walang dating. Ang paningin niya ay tumama sa Audi 6 Rupees Avant, na tinaguri ang pinakamalakas na wagon sa buong mundo. Napakasimple lang ng itsura nito sa labas. Para sa mga taong hindi marunong tumingin.
Iisipin lang nilang ordinaryong family car lang ito na nagkakahalaga ng 200 hanggang 300,000 yuan. Pero sa loob, may 4.0T twin turbo V8 engine, kayang umabot ng 0 to 100 sa loob ng 3 segundo. Ang low-key na itsura na may brutal na lakas at top-tier na interior. Sakto lang sa pananaw niya ngayon na ayaw na sa mga walang kwentang pagyayabang. Madaling araw, tumatagos ang sikat ng araw sa floor-to-ceiling window sa ika-68 palapag ng Bayou Hotel. Nagising si Chen Ye sa malambot na kama. Pinindot niya ang control panel, at kusa namang bumukas ang kurtina. Pagkatapos mag-almusal, pumasok siya sa walk-in closet. Isinuot niya ang baniling dark casual pants kahapon at ang kulay abong Vicuña wool blended na t-shirt. Walang kahit anong logo, pero ang karangyan nito ay kitang-kita sa bawat galaw niya. Bumaba siya at nag-book ng sasakyan papunta sa pinakamalaking Audi dealership sa Jiangcheng. Makalipas ang 40 minuto, bumaba siya at pumasok sa malawak na showroom. Sa display area, may 10 R8 na nakaparada. May mga kabataang masayang nag-uusap kung paano magpapansin sa kalsada at makikipag-date. Hindi man lang sila nilinggan ni Chen Ye, dir-diretso siyang naglakad sa pinakasulok ng showroom. Isang cement gray na 6 rupees Avant ang tahimik na nakaparada roon. Sa isang gilid, ang senior manager na si Manager Gao ay abala sa pagtingin ng mga file ng kliyente. Pag-angat niya ng tingin, agad na tumama ang mata niya kay Chen Ye na naglalakad papunta sa RS6. Hindi siya tumingin sa mukha nito, kundi nakatitig sa tela ng gray na t-shirt na walang kahit anong tatak. Sa ilalim ng ilaw, may kakaibang matte finish ang tela. Iyon ay ang top-tier na Vicuña wool blend mula sa Loro Piana. Ang presyo ng damit na iyon ay katumbas na ng isang ordinaryong kotse sa labas. Binitawan agad ni Manager Gao ang hawak na papeles at mabilis na sinalubong ito ng may magalang na ngiti. Yumukod siya ng bahagya at sinabing, "Magandang araw po, sir. Ako po si Gao Ming, akagagalak ko pong maglingkod sa inyo. Interesado po ba kayo sa pinakamalakas na wagon na to?" Binuksan ni Chen Ye ang mabigat na pinto ng sasakyan. Sumakay siya sa driver's seat, at idinulas ang mga daliri sa carbon fiber dashboard. Hinawakan niya ang leather steering wheel. Nakatayo lang si Manager Gao sa labas. At nagsimulang mag-recite ng sales speech. Ang sasakyang ito ay may 4.0T twin turbo V8 engine. Pagdating sa performance, pinutol siya ni Chen Ye. Tigil. Agad na tumahimik si Manager Gao. Tumingin si Chen Ye sa kanya ng kalmado. Ano ang limitasyon ng NVH sa loob para sa noise reduction? Kumusta ang shock engravings ng air suspension? At sapat ba ang low-frequency performance ng BBO audio system? Pagkabitaw ng 3 tanong na yun, natulala si Manager Gao. Lahat ng mga batang kliyente na bumibili ng 6 rupees ay puro lang ang tinatanong ay kung ilang segundo ang 0 to 100 acceleration. Ang lalaking nasa harap niya ngayon, puro comfort at poise lang ang hanap. Sa isip-isip ni Manager Gao, siguradong galing ito sa elite circle. Isang mayamang anak na nag-e-explore lang ng buhay. Itinigil na niya ang sales talk. Binaba ang boses ng bahagya. S6, ang NVH indicator ay nasa. Kapag tumatakbo sa bilis na mas mababa sa 120 km/h, ang ingay sa loob ng S6 ay kontrolado sa ilalim ng 60 decibels. Ang suspension system ay gumagamit ng adaptive air suspension na kayang mag-filter ng 70% ng mga maliliit na lubak sa kalsada. Ang sound system ay binubuo ng 19 na speakers, isang high-end custom version. Ang low-frequency dive ay umaabot hanggang 30 Hz. Tumango si Chen Ye. Tinulak niya ang pinto at lumabas. Pagkatapos niyang tingnan ang top-spec model, sinara niya ang pinto ng casual. Magpapakabit ako ng carbon ceramic brake discs, at palitan ng lahat ng interior trim ng dry carbon fiber plates. Mabilis na inilabas ng Manager Gao ang kanyang tablet at mabilis na nag-swipe sa screen. Mr. Chen, base sa mga napili mong specs, ang kabuuang presyo ng sasakyang ito kapag nailabas ay nasa 2.38 milyong yuan. Kalmado ang mukha ni Chen Ye, kahit na ang liquid funds sa kanyang black gold card ay kulang na lang ng 700,000. Pasensya na po talaga, Mr. Chen, ang napili mong configuration ay masyadong mataas ang level. Sa kasalukuyan, wala kaming available na stock sa kahit anong sangay sa bansa. Kailangan naming mag-order mula sa Jinhong. Ang pag-process nito ay aabutin ng humigit kumulang kalahating buwan. Sa card payment area, ay swipe ang 300,000 para sa reservation fee. Pagkalipas ng kalahating buwan, babalik ako para kunin ang sasakyan. Ang balanse ay babayaran ko na lang pagdating ng oras. Nakita ni Manager Gao ang
Black Gold Card na nangangailangan ng hindi bababa sa 10 milyon para maging miyembro, at bigla siyang pinagpawisan ng malamig. Gamit ang 2 kamay, magalang niyang kinuha ang card at tumakbo sa finance office. Ang buong proseso ng pagbili ay hindi umabot ng 20 minuto. Sa payment area, Manager Gao, habang nakayuko ng 90 degrees, ay inihatid si Chenye palabas. Pagkalabas ng Forest Shop, sinalubong siya ng init ng panahon. Tumunog ang telepono ni Chenye. Sa screen, nakita niya ang pangalang Zhou Xingjian na kumikislap. Sinagot ni Chenye ang tawag. 1,488,588. Ang boses ni Zhou Xingjian ay tila napaka-friendly. Magandang umaga, Brother Chen. #489,888. May oras ka ba ngayong tanghali? Nagpa-reserve ako ng private room sa Tingsong Pavilion. Sabayan mo naman akong kumain. Naalala ni Chenye na ang taong ito. Noong nakaraang araw ay nagmamalaki pa at nagtuturo kung paano kumilos, pero ngayon ay siya pa ang kusang nag-aanyaya. Nakaramdam siya ng amusement. Sumagot si Chenye ng may kalmadong tono. Dahil inimbitahan mo ako, Mr. Joe, palagi naman akong may oras. Hindi siya nagpakita ng anumang pagkagulat o pag-aalinlangan, at diretsyong ibinaba ang tawag. Huminto siya ng taxi. Pagdating ng 12 ng tanghali, ang Tingsong Pavilion, isang top-tier private restaurant, ay hindi tumatanggap ng mga walk-in, mga miyembro lang. Sumunod si Chenye sa receptionist patungo sa private dining area sa pinakataas na palapag. Ang lugar ay pinalamutian bilang isang Japanese-style Zen garden. Nakaupo si Zhou Xingjian sa cha table. Nang makita niya si Chenye, lalo na ang suot nitong light gray short-sleeved shirt na gawa sa mamahaling tela. Nanlaki ang kanyang mga mata. Brother Chen, maupo ka. Tikman mo itong bagong dating na Shifeng Longjing. Kinuha niya ang purple clay teapot at nagsalin ng tsaa. Ang kanyang kilos ay napakamapagkumbaba, kitang-kita ang intensyong makipag-close. Kinuha ni Chenye ang teacup at humigop ng kaunti. Ibinaba ang tasa at tumingin ng diretso kay Zhou Xingjian. Napakasarap ng tsaa, may matamis na aftertaste. Walang anuman ang nararamdaman ko. Hindi lang naman siguro para uminom ng tsaa kaya mo ako inimbitahan ngayon, di ba, Mr. Joe? Malinaw na naririnig ang tunog ng patak ng tubig sa loob ng tea room, biglang naging tensyado ang paligid. Brother Chen, diretso kang tao. Yung 3 kritikal na punto na tinukoy mo sa lounge kahapon. Pinag-aralan ito ng team ko magdamag. Ang conclusion ay tama ang lahat ng prediksyon mo. Ang merger proposal na yun, ipinagutos ko na itapon na nila ngayong umaga. Nakatingin siya ng maigi kay Chenye, at sinubukang pasukin ang isip nito, masyadong maliit ang Jiang Cheng para sa'yo. Hindi ako karapat-dapat dyan, Mr. Joe, masyado mo akong tinataasan ng tingin. Isa lang akong taong walang ginagawa, wala akong planong bumili ng kahit anong property. Ang mga taong walang ginagawa ang mas nakakakita sa malawak na sitwasyon dahil nasa labas sila ng laro. Maganda ang tsaa, pero sayang, masyadong mainit ang tubig na ipinangtimpla. Nasira ang kalidad, ganyan din ang market ngayon, sobrang lobo ng bubble. Lahat ay bulag na humahabol, kung sino ang unang mag-aalis ng apoy. Siya lang ang makakapagligtas sa sarap nito, isang simpleng kilos na may kasamang malalim na pagsusuri. May kislap sa mga mata ni Zhou Xingjian, sa hawak ko. May isang malaking private equity para sa mga bagong semiconductor materials, pero mukhang stock ang direksyon. Gusto kitang imbitahan, Brother Chen, bilang isang independent consultant. Hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo. Magbigay ka lang ng payo sa oras ng kagipitan. Pagkasabi niya noon, sa isip ni Chenye, automatikong sinuri ng kanyang master-level financial instinct ang sitwasyon ng industriya. Maling direksyon ang napili, tinukoy niya ng direkta ang mga problema sa upstream at downstream. Ang yield rate ng monocrystalline silicon sa upstream ay hindi man lang umaabot ng 65% dahil nakalock ang core parameters ng mga foreign equipment suppliers. Ang production schedule naman ng downstream packaging at testing plant ay naantala ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ang mga startup na kumpanya ng materyales na pinuhunan mo, siguradong hindi tatagal ang pondo nila. Nang higit sa 3 buwan, nanlaki ang mga mata ni Zhou Xingjian. Tinanong niya kung paano ito sosolusyonan. Maghanap ka ng lumang pabrika na may mga datihang linya ng produksyon. Pero may kwalifikasyon para sa restructuring. Bilhin mo at gawin ang diskarte na pagbabago mula sa luma patungo sa bago. Gumawa ng mga basic na pamalit para mapaikot muna ang cash flow. Napakagaling na ideya ng low-end replacement, Brother Chen, para sa proyektong ito. Dahil sa galing mo, bibigyan kita ng 5% ng shares.
Bukod pa rito, magbabayad ako ng 5 milyong dolyar bilang consultant fee, bilang tanda ng katapatan ko na makipagkaibigan sa iyo. Bahagyang tumango si Chenye, Mr. Joe, masyado kang magalang. Kung ganoon, tatanggapin ko na. Formal na napagkasunduan. Gama ng atmosfera, kinuha ni Joe Xingjan ang kanyang tasa ng tsaa. Tinanong niya kung saang institusyon sa Beijing nagtatrabaho si Chenye. Kalmadong sumagot si Chenye. Hindi ako nasa anumang institusyon, sa makalawa ay papasok na ako bilang freshman sa Jiangcheng University. Si Joe Xingjan, na kasalukuyan pang lumulunok ng tsaa, ay halos mabilaukan. Namula ang mukha niya sa matinding pag-ubo, at hindi makapaniwalang tumingin sa harap niya. Sa binatang ito na nakasuot ng mamahaling t-shirt. Alauna ng hapon, paglabas ni Chenye sa Tingsong Pavilion, nag-vibrate ang cellphone niya. Pumasok na ang 5 milyong cash sa account, naging mahigit 5 milyon at 700,000 ang balanse niya. Hindi lang niya kayang bayaran ang natitirang balanse para sa -6 rupees, pati ang gastusin sa 4 na taon sa kolehiyo ay kampante na siya. Sumakay siya ng taxi at dumiretso sa International Finance Center. Uy, hindi ba si Chenye yan? Ano, nakaipon ka na naman ba ng pambili ng instant noodles sa loob ng ilang buwan? Si Li Hao, habang hila-hila ang girlfriend niyang makapalang makeup. Sinadyang lakasan ang boses, sa loob ng Apple Store sa International Finance Center. Habang tinitingnan ni Chenye ang pinakabagong MacBook Pro, bigla na lang. Isang boses na may mahabang tono ang narinig mula sa likuran, "Uy, hindi ba si Chenye yan?" Lumapit si Li Hao kasama ang girlfriend niya at tiningnan si Chenye mula ulo hanggang paa. Ano, nakaipon ka na naman ba ng pambili ng instant noodles sa loob ng ilang buwan? Napadaan ka lang ba rito para tumingin? Sinadya niyang lakasan ang boses para lumingon ng ibang mga mamimili. Ang top-of-the-line na model ng computer na to, pati na yung pinakabagong phone, tablet, at relo. Kunin mo ang 2 set ng buong ecosystem. Natigilan ng manager ng 1 segundo, mabilis na lumapit para kumpirmahin. Hindi man lang tiningnan ni Fei Chen si Li Hao, tumingin lang siya ng lampas sa balikat nito. Diretsong tinawag ang manager, kunin mo yung pinakamataas na model ng laptop na to. Isama mo na rin yung pinakabagong model ng phone, tablet, at watch. Kunin ko yung buong ecosystem na top of the line. 2 set niyan. Natigilan ang manager ng 1 segundo, mabilis na lumapit para kumpirmahin. Sir, sigurado po kayong 2 set ng full ecosystem top of the line. Ang kabuoang halaga po ay nasa 78,000 piso. Nakatayo lang si Li Hao sa kinatatayuan niya, tulala. Nagliwanag ang mga mata ng girlfriend niya. Inilabas ni Fei Chen ang itim na matte na black gold card. Inabot niya ito sa manager. Nang tumunog na ang payment successful, iniabot ng manager gamit ang 2 kamay ang mga mag-agarang paper bag at ang bank card. Nakatayo pa rin si Li Hao, bahagyang nakabuka ang bibig. Pinapanood niyang maubos ang 100,000 nang hindi man lang kumukurap ang lalaki. Ang girlfriend niya, nakatitig sa likod ni Chenye, may kislap sa mga mata. Hindi may tago ang pagkamangha. Pagsapit ng gabi, bumalik si Chenye sa hotel. Pagkatapos maligo, tumayo siya sa harap ng malaking glass window. Binuksan niya ang stock trading app at nakita ang isang pulang anunsyo mula sa Shanghai Lianeng. Sa gabi, kumukutitap ang mga neon lights sa Jiangcheng. Bumalik si Chenye sa Bayou Hotel. Pagkatapos maligo, nakasuot ng puting bathrobe, tumayo siya sa harap ng panoramic floor-to-ceiling window. Kinuha niya ang phone niya at binuksan ang stock trading app na Shanghai Lianeng. Sa K-line chart, biglang lumitaw ang isang makapal at pulang anunsyo mula sa Shanghai Lianeng. Tungkol ito sa malaking tagumpay sa core patent ng solid-state battery. 2 araw na mas maaga ang anunsyong ito kaysa sa naalala niya. Nakatanggap si Chenye ng text mula sa counselor. Inaabisuhan siya para sa enrollment ng mga freshman bukas ng umaga. Nakatayo siya sa bintana. Inaalala ang buhay kolehiyo niya noon. May lumitaw na text mula sa counselor na si Zhang Lei sa itaas ng screen. Para sa lahat ng freshman ng Jiangcheng University, magsisimula na ang enrollment bukas, alas 8 ng umaga. Dalhin ang inyong admission notice at magtipon sa South Plaza. Nakatayo si Chenye sa ika-68 palapag, ang isipan ay bumalik sa nakaraan. Noon, para lang makasama sa mga anak mayaman, baliw siyang umutang sa online para makabili ng mga pekeng branded na gamit. Hanggang sa parang isang payaso siyang napilitang tumakas sa Jiangcheng. Ngayong nabuhay muli, ang balanse sa card niya na aabot na ng 10 milyon ang nagpamulat sa kanya sa dati niyang kahangalan. Kinabukasan ng umaga, inimpake niya ang kanyang mga gamit. Nagdala lang siya ng ilang simpleng damit na walang kahit anong logo, pero dekalidad ang tela.
Isinukbit ang backpack at lumabas para mag-enroll sa Jiangcheng University. Pagkababa ni Chenye, nakita niya ang dagsa ng mga freshman at mga magulang. Sinisabit ang bag sa balikat, mahinahon siyang naglakad papasok ng South Plaza. Pagkalipas ng mahigit isang oras, huminto ang taxi sa labas ng lumang gate ng Jiangcheng University. Ang init ng katapusan ng Agosto ay ramdam na ramdam. Puno ang paligid ng mga estudyanteng may dalang malita at mga magulang. Binuksan ni Chenye ang pinto ng kotse, tinitingnan ng eksenang puno ng sigla ng kabataan. Ang puso niya ay payapa na dahil sa dami ng pinagdaanan niya. Isinukbit ang bag, mahinahon siyang naglakad patungo sa mataong South Plaza. Classmate, freshman ka ba? Hindi mo ba mahanap ang reporting area? Ako si Shen Qingzu mula sa sophomore year, pwede kitang samahan. Ang ilang senior na sophomore na nakakita nito ay muntik nang malaglag ang mga mata sa gulat. Ang cold at sikat na campus beauty ng Economics Department, kusa pang nag-alok na gabayan ng isang freshman. Tumango ng bahagya si Chenye, magalang pero may distansya. Chenye, bago po akong estudyante sa School of Economics and Management, salamat po. Nakakaabala po ako, ate. Si Chenye ay humakbang ng bahagya sa gilid. Inatutuloy niya si Shen Qingzu. Hindi si Chenye, wala siyang ipinakitang pagkamangha na gaya ng ibang lalaki, tumango lang siya ng bahagya. Bago po akong estudyante sa School of Economics and Management, salamat po, Chenye. Nakakaabala po ako, ate. Siya ay natural na humakbang ng bahagya sa gilid. Pinatutuloy niya si Shen Qingzu, ang kanyang kalmadong disposisyon na hindi mapagmataas. Ay nagpasyok ng bahagya kay Shen Qingzu. Si Shen Qingzu ay naglalakad ng kalahating hakbang sa kanan ni Chenye. Napansin niya ang tela ng suot nitong t-shirt, nakilala niya na ito ay mula sa isang luxury brand na hindi basta-basta. Loro Piana na cashmere blend, na ang presyo ng isang piraso ay katumbas na ng 4 na taong gastos ng isang ordinaryong estudyante. Sa may modawang daan, si Shen Qingzu ay naglalakad ng kalahating hakbang sa kanan ni Chenye. Tumingin siya sa ibaba, sa laylayan ng suot na light gray na t-shirt ni Chenye. Iyon ay tunay na cashmere blend mula sa top luxury brand na Loro Piana. Walang malaking logo, pero ang isang damit na iyon ay katumbas ng kabuuang gastos ng isang ordinaryong estudyante sa loob ng 4 na taon. Muling sinuri ni Shen Qingzu. Ang freshman na ito na may dalang backpack. Tinanong siya ni Shen Qingzu ng pasubok. Ang opinyon ni Chenye tungkol sa secondary market. Shen Qingzu, mainit ang topic tungkol sa semiconductor materials kamakailan, at maraming institusyon ang nagtutulak sa mga proyektong may breakthrough sa teknolohiya. Sa tingin mo ba ay magtatagumpay ang straight hiyang ito? Hindi huminto sa paglalakad si Chenye. Hindi biro ang aralin sa School of Economics and Management, panimula ni Shen Qingzu. Mainit ang topic tungkol sa semiconductor materials kamakailan, at maraming institusyon ang nagtutulak sa mga proyektong may breakthrough sa teknolohiya. Sa tingin mo ba ay magtatagumpay ang straight hiyang ito? Hindi huminto sa paglalakad si Chenye. Ang loika ng usapan nila ni Zhou Xingjian kagabi ay nagagamit na niya ngayon. Mali ang direksyon. Ang yield rate ng upstream monocrystalline silicon ay nakastock sa 65% lang. Nakalock ang mga core parameters ng mga foreign equipment suppliers, at ang scheduling ng production capacity ng downstream packaging at testing plants ay nakabacklog ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ang mga kumpanya ng bagong materyales na naiipit sa gitna ng dalawang pader na ito, kung pag-uusapan ang tech breakthrough, ay puro drawing lang. Siguradong hindi tatagal ang cash flow nila ng higit sa 3 buwan. Biglang huminto sa paglakad si Shen Qingzu. Kalmado lang ang tono ni Chenye. Bawat salita ay tumama sa punto. Mali ang direksyon. Ang yield rate ng upstream monocrystalline silicon ay nakastock sa 65% at nakalock ang core parameters ng mga foreign equipment suppliers. Ang scheduling ng capacity sa downstream packaging at testing plants ay nakabacklog ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ang mga kumpanya ng bagong materyales na naiipit sa pagitan nito, kung pag-uusapan ang tech breakthrough, ay puro drawing lang. Biglang huminto sa paglakad si Shen Qingzu. Kagabi lang, sa internal meeting ng private equity fund ng tatay niya, 3 semiconductor projects ang kakatapos lang nilang i-reject. At ang dahilan ay eksaktong-eksakto sa sinabi ni Chenye. Bumili ng mga bangkaroteng pabrika, ayusin ang lumang production lines, kuhanin ang mga secondary capacity para gumawa ng low-end substitutes. Palagwin muna ang cash flow, saka na magpursige sa high-end technology. Nagbago na ang tingin ni Shen Qingzu kay Chenye. Hindi sa field, huminga si Shen Qingzu. Nang mabilis at tinanong ang paraan para malusutan ang problema.
Ipinasok ni Chenye ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Bumili ng mga bangkaroteng pabrika, ayusin ang lumang production lines. Kuhanin ang mga secondary capacity para gumawa ng low-end substitutes. Palaguin muna ang cash flow, saka na magpursige sa high-end technology. Nakatayo lang si Shen Qingzu sa kinatatayuan niya, nagbago na ang tingin niya kay Chenye. Isang 18 taong gulang na freshman, sa isang simpleng sinabi, ay tumama sa pinaka-core na solusyon ng 100 bilyong halaga ng private equity firm. Inabot ni Chenye ang kanyang admission letter, nakuha na rin niya ang susi. Inilabas ni Shen Qingzu ang kanyang cellphone para mag-add sa WeChat, pero tinanggihan siya ni Chenye. Naglakad ang dalawa patungo sa pulang tent ng School of Economics and Management, inabot ni Chenye ang kanyang admission letter. Nakuha ang susi para sa South District Apartment, Room 402. Inilabas ni Shen Qingzu ang kanyang cellphone at ipinakita ang WeChat QR code niya. Junior, pwedeng hingi ng contact mo. Napahinto ang lahat ng mga senior sa paligid. Gusto siyang i-add ng campus bell, pero bahagyang ngumiti lang si Chenye ng magalang. Salamat sa paghatid, ate. Pero hindi na kailangan ng usapang yan. Magkikita naman tayo sa mga major subjects natin. Tumalikod na siya at sumabay sa agos ng mga bagong estudyante. Sa loob ng dorm, abala ang tatlo sa kani-kanilang ginagawa, si Zuo Jing, Ziyu Yiting, at Luo Lai. South District Men's Dorm, itinulak ni Chenye ang bahagyang nakabukas na pinto ng 402. Tumama ang sikat ng araw sa sahig na gawa sa kahoy. Nakasuot ng Bulls jersey si Zuo Jing habang nakaupo sa kanyang upuan. Nakatayo naman si Ziyu Yiting sa harap ng mesa, hawak-hawak ang isang pares ng red and black na sapatos na AJ. Nakasuot ng noise-canceling headphones si Luo Lai at nagbabasa ng The Wealth of Nations sa English. Sabay-sabay silang tumingin sa pinto. Masayang tumayo si Zuo Jing, ayos, dumating na rin ang huling tatay-tatayan natin. Itinaas naman ni Ziyu Yiting ang kanyang baba at itinuro ang limitadong edisyon ng sapatos sa mesa. Pare, Ziyu Yiting ang pangalan ko. Bilang bago, may mga rules ako rito sa dorm. Mapanuri ako pagdating sa gamit, puro high-end lang ang dala ko. Itong sapatos na to, 28,000 ang market price. Kapag naglalakad ka sa loob ng dorm, mag-ingat ka, pag nadumihan mo to, hindi sapat ang 4 na taon mong pagtatrabaho para mabayaran yan. Napangisi lang si Zuo Jing. Sinusubukang pag-aanin ang tensyon. Ang yabang naman ng feeling mayaman na to. The Wealth of Nations, Adam Smith, sino bang pinaparinggan mo? Huwag kang magkunwaring matalino. Muling isinuot ni Luo Lai ang kanyang headphones. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng The Wealth of Nations ni Adam Smith. Binaliwala niya ang galit ni Ziyu Yiting, at hindi rin pinansin ni Chenye ang pagtatalo nila. Naglakad si Chenye diretso sa sarili niyang kama. Masaya akong makilala kayong lahat. Sana balang araw, sabay-sabay tayong yumaman. Biglang tumahimik ang buong dorm. Napatawa ng malakas si Ziyu Yiting matapos ang 2 segundong pagkatulala. Hindi man lang lumingon si Chenye sa nag-aaway na dalawa. Nilagpasan niya si Ziyu Yiting ng dirdiretso. Inihagis niya ang kanyang backpack sa mesa at sinabing may mahinahong tono. Masaya akong makilala kayong lahat. Sana balang araw, sabay-sabay tayong yumaman. Biglang tumahimik ang hangin sa dorm. Natigilan si Ziyu Yiting ng 2 segundo. Tiningnan niya si Chenye, pati na ang suot nitong simpleng t-shirt na wala man lang logo. Napatawa siya ng malakas. Pinilit ni Ziyu Yiting na bawiin ang sitwasyon. Nagsalita rin si Luo Lai para magbigay ng payo, kahit hindi ko dapat sabihin to, gusto ko lang magsalita. Bata pa tayo, mas mabuting maging praktikal. Huwag masyadong mag-ilusyon. Ang eskwelahan ay hindi lugar para magpayaman. Sa ngayon, ang pag-aaral ang pinaka-importante. Sa isip ni Chenye, narinig niya ang isang mekanikal na boses. Detected ang valid advice. Umubo ng bahagya si Ziyu Yiting. Sinusubukang mag-justify. Isinara naman ni Luo Lai ang librong The Wealth of Nations. Humarap siya at nagpayo, kahit hindi ko dapat sabihin to, gusto ko lang magsalita. Bata pa tayo, mas mabuting maging praktikal. Huwag masyadong mag-ilusyon. Ang eskwelahan ay hindi lugar para magpayaman. Sa ngayon, ang pag-aaral ang pinaka-importante. Pagkasabi nyon, isang mekanikal na boses ang narinig sa isip ni Chenye, ding. May nakitang valid na suhestyon. Mas mabuting magpakatotoo ka. Hindi man lang natinag si Chenye sa mga payo ni Luo Lai. Inabot niya ang kanyang backpack, kinuha ang libro ng Western Economics, at ipinatong ito sa mesa. Kalmado ang kalooban niya dahil may halos 10 milyong cash na siya sa kanyang bank account. Dahil dito, nakita niya ang kahangalan ng kanyang nakaraang buhay habang nakapatong ang mga daliri ni Chenye sa mesa.
Naalala niya kung paano siya noon nakikipagtalo ng pabalang na nauuwi lang sa kahihiyan. Ngayong may halos 10 milyong cash na siya, ang mga sermon ni Luolay ay mukhang napaka-inosente at nakakatawa lang para sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kilay. Hindi siya nagalit o nainis, sa halip ay binuksan lang niya ang zipper ng kanyang backpack. Kinuha niya ang libro ng Western Economics at inilapag sa mesa. Sa loob ng dorm, dahil sa sinabi ni Chen Ye na ikaw na ang bahala, Luo Xiao, inakala ni Luolay na kokontrahin siya nito. Nakahanda na ang mga argumento ni Luolay tungkol sa classical economics, pero biglang sinabi ni Chen Ye, "Tama ka, dapat talaga akong mag-aral ng mabuti ngayon. Susundin kita." Nang ilabas nga ni Chen Ye ang libro, namutla si Luolay sa inis. Nagpigil siya ng matagal pero wala siyang masabi kahit isang salita. Wala siyang nagawa kundi ang magsuot na lang ng headphones nang may sama ng loob. Biglang tumunog ang system sa isip ni Chen Ye. Inabisuhan siya na ang kanyang aksyon ay nakatanggap ng A-level crit reward. Isang matinding katinoan ang pumasok sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang pabalat ng libro, ang pamagat, at pati ang publisher. Maging ang maliliit na tupi sa papel ay parang kinopya at itinanim sa kanyang utak na parang hard drive. Ang lahat ng komplikadong data sa negosyo at mga K-line chart mula sa nakaraang buhay ay maayos na ngayong naka-file at handang gamitin. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya, may pumasok na 100,000 piso sa account na nagtatapos sa 3341. Muntik na mapatawa si Chen Ye. Ang dalawang salita lang ng roommate niya ay naging pera agad. Ang dali lang palang pagkakitaan nito. Nang makita ni Zuo Jing na tensyado ang paligid, agad siyang sumingit para maging tulay, at nag-imbita na kumain sa restaurant ng pamilya niya. Nang marinig ito ni Ziyu Yiting, tiningnan niya ang suot niyang limitadong edisyon na sapatos na nagkakahalaga ng 28,000 piso at tumangging kumain sa mumurahing kainan. Gusto niyang dalhin ang lahat sa isang mamahaling restaurant sa city center, pero walang pakialam na sinabi ni Chen Ye. Sa tingin ko rin ay dapat nating subukan ang pagkain dito, at siya na ang nanguna sa paglabas habang sumusunod ang iba. Tanghaling tapat sa Jiangcheng, nakatirik ang araw. Naglalakad ang apat sa lilim ng mga puno, habang si Ziyu Yiting ay tuloy-tuloy sa pagyayabang. Ipinapakita ni Ziyu Yiting ang kanyang mamahaling relo habang si Luolay naman ay ingat na ingat sa bawat hakbang para hindi madumihan. Si Chen Ye lang ang naglalakad sa gitna ng kalmado at relax na relax. Kaya naman ang mga estudyanteng babae na nadadaanan nila ay hindi mapigil ang tumingin sa kanya. Pagkalipas ng kalahating oras, lumiko sila sa lumang kalye ng Changla. Pumasok sila sa isang kainan na ang pangalan ay Lao Zuo Restaurant. Lumabas ang tatay ni Zuo mula sa kusina habang hawak ang chance, at ang nanay naman ni Zuo ay pinunasan ang mga mesa. Nang makita ni Ziyu Yiting ang mad-ulash at mamantikang upuan, tumanggi siyang maupo. Naglabas si Luolay ng alcohol wipes at sa harap mismo ng mga magulang ni Zuo. 3 beses niyang pinunasan ng upuan bago siya umupo. Si Chen Ye naman ay hinayla lang ang silya at umupo agad. Sanay na sanay niyang hinugasan ang mangkok at mga chopsticks. Nang maamoy ang matapang na amoy ng mantika, sa halip na mainis, nakaramdam pa siya ng ginhawa. Inilapag ng tatay ni Zuo ang kanilang signature dish. Kinuha ni Chen Ye ang kanyang chopsticks, kumuha ng malaking piraso ng isda, at sinabayan ito ng malaking subo ng kanin. Lumingon siya sa nanay ni Zuo at nag-thumbs up dahil sa sarap ng luto. Habang mabilis na kumakain si Chen Ye, hindi na nakatiis si Ziyu Yiting sa bango ng pagkain. Kaya kumuha siya ng isang maliit na piraso at isinubo. Sumabog ang lutong at sarap nito sa kanyang bibig. Hindi na niya inintindi ang kanyang itsura, mabilis niyang sinunggaban ang ilang subo ng karne at kalahating mangkok ng kanin. Pagkakita nito, tahimik na ibinalik ni Luolay ang basang bimpo sa bulsa ng kanyang pantalon. Ilang piraso lang ng kangkong ang kinuha niya at dahan-daang nginuya. Inilapag ni Zomo ang sabaw at pinuri si Chen Ye na hindi mapili sa pagkain, ang gwapo niya raw. Pagkatapos kumain, umalis ang apat, para bawiin ang kanyang imahe. Nilakasan ni Ziyu Yiting ang boses at sinabing dadalhin niya sila sa 5 bituing hotel na bagong pasok na investment ng pamilya nila. Hindi sumakay si Luolay, bagkus ay nakisama lang siya sa usapan. Sinabi niyang ang galing talaga ni Ziyu Xiao, kaya biglang nabuhayan ng loob si Ziyu Yiting. Malakas niyang binanggit ang mga engineering project at investment sa bagong enerhiya ng kanyang tatay. Sa main road ng campus, sadyang hinawi ni Ziyu Yiting ang kanyang buhok. Habang ipinapakita ang kanyang longines na relo, ang mga senior na babae ay sumulyap sa kanya. Pero ang kanilang mga mata ay dumapo rin agad kay Chen Ye na nasa likuran niya ng kaunti. Nakasuot si Chen Ye ng gray na t-shirt na walang kahit anong logo.
Pero ang kintab ng tela nito ay nagpapahiwatig ng isang karangyang hindi maipaliwanag. Nagbubulungan ang mga senior habang naglalakad, at tumatawang sinabi ni Zuo Jing kay Ziyu Xiao. Hindi gumagana ang Longines mo ah. Sinundot pa ito ni Luolai, para ka lang naglalakad na billboard. Hindi matanggap ni Ziyu Yiting, itinuro niya ang simpleng suot ni Chen Ye at sinabing, bumili ka ng damit na may malalaking logo. Para naman hindi nakakahiya kapag lumalabas ako kasama ka. Agad namang pumayag si Chen Ye, at biglang tumunog ang reward system. Passive skill, top-tier luxury item appraisal at 200,000 cash. Bumabaha ang napakaraming impormasyon tungkol sa mga luxury brand sa buong mundo sa kanyang isip. Yung restructuring plan na nabanggit mo kaninang hapon, may oras ka ba para pag-usapan natin ng detalyado? Natigilan sina Ziyu Yiting at Luolai, habang si Zuo Jing naman ay pigil ang tawa. Binigyan niya ng thumbs up si Chen Ye. Kalmadong tumanggi si Chen Ye, pasensya na, parang hindi pwede. Pasensya na talaga senior, magsisimula na kasi ang meeting ng klase namin. Pagkasabi noon, nilampasan niya si Shen Qingzu at mabilis na pumasok sa building nang hindi humihinto. Hindi man lang humingi ng contact number. Naiwang tulala si Shen Qingzu habang hawak ang kanyang phone. Sa hallway, hinayla ni Ziyu Yiting si Chen Ye at pabulong na nagtanong, paano mo nakilala si Shen Qingzu? Binawi ni Chen Ye ang kanyang braso at kalmadong sinabi, nagtanong lang ako ng direksyon sa kanya. Nag-usap lang kami sandali tungkol sa financial news. Puno ng pagtataka ang isip ni Ziyu Yiting. Maingay sa loob ng lecture hall, halos puno na ng daan-daang bagong estudyante ng Economics and Management. Pumili ang 4 ng upuan sa likuran malapit sa bintana. Ang mga babae sa harap ay pabulong na pinag-uusapan ang suot ni Chen Ye. Nagsabing ang mga nakasuot ng malalaking logo ay mga taga-bukid o baduy. Napatingin si Ziyu Yiting sa suot niyang 28,000 halaga ng red and black na Air Jordan. At ang kanyang high street jacket. Naiinis siyang nagbulong, mga babaeng walang alam. Hindi marunong tumingin ng kalidad. Umakyat ang counselor na si Zhang Lei at tinapak ang mikropono. Inanunsyo niya ang ice-breaking at ang eleksyon para sa class officer. Nagsimula na ang botohan. Tumayo si Luolai at inayos ang kwelyo ng kanyang polo shirt. Mahinahon siyang naglakad paakyat sa stage at nagsimula sa napakalinaw na London accent, "Good evening, everyone." Pagkatapos ay lumipat siya sa wikang Chinese, mula sa kanyang background hanggang sa mga plano para sa klase. Walang sayang na salita, kitang-kita ang pagiging anak mayaman. Mula sa isang pamilyang henerasyon na ang yaman. Ang mga babae sa harap ay nakatitig lang sa kanya. Napangiwi naman si Ziyu Yiting at pabulong na nagreklamo. Pinapanood ni Chen Ye si Luolai sa entablado, sa loob-loob niya, ang 18 taong gulang na batang ito ay may tunay na breeding at kakayahan. Siguradong panalo na siya, matapos mahalal ng lubusan si Luolai at mabuo na ang mga class officer. Inanunsyo ng advisor na alas 6:30 ng umaga magsisimula ang military training, at may pumasok na ilang sophomore na may dalang mga sako. Namahaji sila ng uniforme para sa military training, at nang buksan ang mga sako. Biglang kumalat ang masangsang na amoy ng kemikal, kaya nagkagulo ang buong classroom. Sa ihip ng hangin sa gabi sa campus, naglalakad ang 4 habang dala ang kanilang mga uniforme patungo sa South Dormitory. Gamit ang 2 daliri, hinawakan ni Ziyu Yiting ang camouflage uniform at inilayo ito ng kalahating metro. Naiinis siya dahil mas mababa pa raw ang kalidad ng tela nito kaysa sa mga pang-construction site, kahit hindi nagmamaktol si Luolai. Pero ang kanyang nakakunot na noo at pagpigil ng hininga ay nagpapakita rin ng kanyang pagkainis. Pagbalik sa room 402, ayaw na ayaw ni Ziyu Yiting na isara ang zipper hanggang dulo. Ipinapakita ang logo ng kanyang high street brand na panloob at tinupi ang pantalon para ipakita ang kanyang AJ. Baliw na baliw siyang nagpapalit ng pose sa harap ng salamin, habang si Zuo Jin naman ay tulala sa panonood. Si Luolai naman, tumawag sa pinakamahal na high-end dry cleaner sa lungsod para iparush ang paglilinis nito. Kinabukasan ng alas 5:30 ng umaga, inilabas ni Luolai ang kanyang uniforme mula sa garment bag. Suot niya ito na parang mamahaling suit, at amoy kahoy pa ang bango nito. Si Chen Ye naman ay mabilis na sinuot ang camouflage uniform at isinara ang zipper hanggang leeg. Naghilamos siya, kaya naman ay presko at malinis siyang tingnan. Si Ziyu Yiting naman ay abala sa pag-aayos ng buhok sa harap ng salamin, alas 6:15 na ng umaga. Sa field ng South Campus, nagsimula nang magtipon ang mga freshman, at magulo ang mga hanay nila. Si Ziyu Yiting ay nakasuot ng 28,000 pisong AJ, si Chen Ye naman ay nakabukas ang kwelyo. Nakatupi ang mga manggas, nang biglang tumakbo si Zuo Jin papunta sa kanila.
Nagbago ang mukha nito at sinabing narinig niya sa mga senior, na ang mga instructor ngayon ay lahat galing sa Border Defense Field Units. Mga matitinding tao na sanay magpaamo ng mga matitigas ang ulo, kaya pinayuhan silang ayusin ang kanilang mga suot. May mensahe ang system na may natukoy na mabisang payo, kaya walang pag-aalinlangang isinara ni Chenye ang kanyang zipper. Hanggang sa itaas at ibinaba ang kwelyo, at isinara ng maigi ang mga manggas. Inayos ang pagkakatupi ng pantalon at ipinasok sa loob ng sapatos. Kinilala ng system na grade A, at ginantimpalaan siya ng top-tier military combat skills. Kasama ang 100,000 pisong cash at 3 bote ng stamina potion, habang tinatawanan siya ni Ziyu Yiting na duwag. Ayaw pa ring magpalit ng sapatos, sabi niya kahit dumating pa ang hari ng langit. Hindi niya papalitan ng sapatos na ito, ngumiti lang si Chenye at sinabing ganun ba? Sige, good luck na lang sa'yo, 7:00 na ng umaga. Tirik ang araw, isang instructor na maitim at pula ang mukha ang naglakad papunta sa hanay ng management students. Ang kanyang tingin ay parang kutsilyong humihiwa sa lahat, kaya ang ingay ay biglang tumahimik. Tumigil ang instructor sa harap ni Ziyu Yiting at itinuro ang kanyang kulay pula at itim na sapatos. Ano itong makulay at nakakasilaw na bagay na suot mo? Sagot ni Ziyu Yiting, Instructor, 28,000 ang presyo nito. May batas ba na bawal magsuot ng sarili kong sapatos? Ngumisi ang instructor. Itinuro niya ang bakanteng espasyo sa tabi, 50 push-up. Gawin mo na. Kahit 10 push-up lang, hinihingal na si Ziyu Yiting. Humarap ang instructor at lumapit kay Luolai, pinuna ang kanyang salaming may reflective metal frame. At ang masyadong mahigpit na mga butones, namula ang mukha ni Luolai habang tinatanggal ang salamin. At binubuksan ang mga butones, ang maingat niyang binuong imahe ng pagiging cool. Wasak agad sa unang araw, matapos gawin ni Ziyu Yiting ang 15 push-up. Bagsak siya sa track, at sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang maayos ang hitsura ni Chenye. Kahit hindi man lang siya tiningnan ng instructor, napamura na lang siya sa kanyang isip. Nagutos ang instructor na tumayo ng tuwid sa loob ng 30 minuto, habang lalong tumitirik ang araw. Pagkatapos ng 50 push-up, halos maubusan na ng lakas si Ziyu Yiting. Ang pawis niya ay humalo sa kanyang gel sa buhok kaya naging malagkit, at masyadong malambot ang sweles ng kanyang sapatos na AJ. Napakasakit ng kanyang mga arko ng paa, at basang-basa na ng pawis ang likod ni Luolai. Dahil wala ang kanyang salamin, malabo ang lahat ng nakikita niya. Sa kabilang banda, si Chenye ay nakatayo ng maayos, nakabuka ang mga binti ng 60 grado. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa gilid ng kanyang pantalon, napakatatag ng kanyang tayo. Hindi man lang siya hingal na hingal, huminto ang instruktor sa tabi niya ng 2 segundo. Tumango lang ang instruktor at naglakad na. Sa wakas, tumunog na rin ang pito para sa pahinga. Nagkagulo ang hanay, at si Ziyu Yiting ay agad na humandusay sa damuhan. Inunat ni Chenye ang kanyang mga bukong-bukong, handa nang pumunta sa ilalim ng lilim ng puno. Pero biglang nanghina ang babaeng nasa harap niya na si Su Xiaoxiao, at dir-diretso siyang natamba sa likod. Nagtilian ang ibang mga babae at nagurungan palayo, pero ang bilis ng reaksyon ni Chenye. Humakbang siya gamit ang kaliwang paa at gamit ang kanang kamay, eksaktong nasalo ang likod ng balikat ni Su Xiaoxiao. Gamit ang lakas ng isang braso, ay nalalayan niya ito habang yakap-yakap ng bahagya. Dinala niya ito sa lilim ng puno na mahigit 10 metro ang layo at pinaglayo ang mga tao. Lumuhad siya gamit ang isang tuhod at naglabas ng isang puting gatas na candy mula sa kanyang bulsa. Binalatan niya ito at ibinigay sa bibig nito, habang kalmadong sinabing, mababa ang blood sugar mo. Sipsipin mo lang ang candy, huwag mo munang lunukin. Dahil sa hilo, kinagat ni Su Xiaoxiao ang candy. Dahil sa tamis nito, unti-unti siyang nakabawi, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, mukha ni Chenye ang nakita niya. Nakita ng mga babae sa paligid ang buong pangyayari at naisip nilang ang ganitong paraan ng pagtulong na hindi pa cute o maarte ay hamak na mas magaling kaysa sa mga nagkukunwaring call. Tumayo si Chenye, sumandal siya sa puno at uminom ng tubig. Sa di kalayuan, hinihimas pa rin ni Ziyu Yiting ang kanyang mga binti, at biglang naramdaman ni Chenye ang tuwa. Sa naunang buhay, nakalimutan niyang kumain kaya hinimatay siya sa unang araw ng military training at pinagtawanan ng instruktor. Ngayon, milyon-milyon na ang nasa bulsa niya at bago na ang buong katawan niya. Ang mga kahihiyang iyon ay tapos na. Yege, ang lupit mo kanina. Pati si Su Xiaoxiao, kakaiba na ang tingin sayo. Isinara ni Chenye ang bote ng tubig nang hindi sumasagot. Patihag-tihag na lumapit si Ziyu Yiting at naupo sa damuhan ng pagod na pagod. Sa daanan sa campus, nagrereklamo si Ziyu Yiting tungkol kay Lao Zuo.
Masyadong mababa ang standards mo. Okay naman si Su Xiaoxiao. Pero kumpara kay Shen Qingzhou na kumausap kay Chen Ye kahapon, malayo siya. Nakatayo lang si Luolai sa tabi habang umiinom ng tubig. Pero nakikinig siya ng mabuti. Napangisi si Zhuo Jing. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ziyu Xiao, hindi mo alam ang takbo ng sitwasyon dito. Totoong maganda ang pamilya ni Shen Qingzhou, pero akala niyo ba siya na ang pinakamagaling dito sa Jiangda? Ibinaba niya ang kanyang boses at lihim na sinabing, ang tunay na reyna ng ating paaralan ay ang station manager ng broadcast station, si Ning Yao. Pagkasabi niya noon, ang mga daliri ni Chen Ye na nakasandal sa puno ay bahagyang tumigil. Biglang na-excite si Ziyu Yiting. Gaano ba kagaling si Ning Yao? Nagpatuloy si Zhuo Jing sa pagkukwento ng may kasamang galaw ng kamay. Mukhang Diyosa, napakalamig, parang ayaw magpalapit sa kahit sino. Noong nakaraang SEM, may isang senior na may-ari ng mina ang pamilya. Dinala ang Ferrari niya sa ilalim ng dormitory ng mga babae para mag-propose, puno ng rosas ang paligid. Singit ni Ziyu Yiting, siguradong hindi man lang siya tiningnan ni Shen Qingzhou. Nagpatuloy si Luo Zhuo Jing, hindi lang pinansin ni Shen Qingzhou ang lalaki, si Ning Yao. Na noong oras na iyon ay naka-duty sa broadcast station, ay pinutol ang buong broadcast ng paaralan. Ginamit niya ang 3 linya mula sa mga klasikong nobela para ilantad ang ugaling mukhang pera ng mayamang hanghang na iyon. Binuko niya ng todo, at halos lahat ng libu-libong estudyante sa school ang nakarinig. Ang lalaking iyon, literal na namutla sa hiya at kinabukasan din ay iniuwi na ang mamahaling kotse niya. Hindi man lang sila nagkaharap, si Zhuo Jing ay tuloy-tuloy lang sa pagkukwento. Si Ziyu Yiting ay nakikinig ng nakanganga, habang si Luolai naman ay inaayos ang kanyang salamin. Tahimik lang siya, ang pagiging matapobre at malamig na ugali nito. Ang eksaktong pasok sa taste niya. Si Chen Ye ay nakasandal pa rin sa puno. Pinaglalaroan ng hawak na bote ng mineral water. Pumasok sa isip ni Chen Ye ang mga alaala mula sa nakaraang buhay. Noong maulan na araw na iyon, nalugi ng todo ang investment niya sa online lending. Iniwasan ng mga tao dahil akala nila ay pulubi o scammer siya, at mag-isang naupo sa hagdan ng grandstand habang nababasa ng ulan. Noon, dumaan si Ning Yao na may hawak na itim na payong, nang walang sinasabing anuman. Kalmado lang niyang iniwan ang ekstra niyang payong sa hagdan sa tabi nito. At tumalikod para maglakad palayo sa gitna ng ulan. Sa paningin ng mga lalaki sa school, si Ning Yao ay isang supladang senior na hindi mo kayang abutin, pero sa alaala ni Chen Ye, siya ang tanging taong huminto sa gitna ng malakas na ulan. Hindi naman importante ang payong mismo, pero para kay Chen Ye na nasa bingit na ng pagbagsak noon. Sa madilim na yugto ng buhay niya, si Ning Yao ang tanging taong nagpakita ng malasakit sa kanya. Tinipikan niya ng mahigpit ang takip ng bote. Sa mundo ng mga matatanda, wala nang lugar ang mga mababaw na paghanga. Ang tulong na ibinigay noong panahon ng kagipitan ang pinakamahalaga. Ngayong may 8 milyong cash na siya sa bank account, nagdesisyon siyang bayaran ng utang na loob na iyon. Hindi tungkol sa pag-ibig, kundi para sa utang na loob. Isang matinis na pito ang pumutol sa katahimikan ng field. Ang instruktor na si Zhao Tijun ay sumigaw ng nakasimangot, lahat, pumila ng maayos sa loob ng 30 segundo. Nagrereklamo si Ziyu Yiting habang nakasapaw sa lupa, hindi ko na kaya ito. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong hirap. Si Luolai naman ay napakagatlabi. Pinipilit na tumayo ng tuwid kahit masakit ang katawan, habang si Chen Ye ay gumamit lang ng isang kamay. Mabilis na tumayo, at may maayos na paghinga na naglakad patungo sa forma sayon. Sa ilalim ng matinding init ng araw, daan-daang tao ang nagtaas ng kanang binti. Wala pang 1 minuto, nagsimula na ang mga reklamo. Sumigaw si Zhao Tijun, panatilihing tuwid ang binti. Sino ang gumalaw? Dagdag 1 minuto. Si Ziyu Yiting ay nanginginig na habang nakatayo sa isang paa. Ang mga ugat sa noo ni Luolai ay lumabas na sa pagpipigil, habang si Chen Ye naman ay matatag na nakatayo. Gamit ang kanyang core strength, tinapak siya ni Zhao Tijun sa balikat, at pinuri, magaling para sa nagsisimula pa lang, pumunta ka sa harap at ikaw ang maging model sa pagsasanay. Humakbang si Chen Ye palabas ng pila ng may tiwala sa sarili, na naging dahilan para mapatingin ang grupo ng mga babae sa tabi. Si Su Xiaoxiao ay hawak ang balot ng white rabbit candy. Nakatitig ng diretso sa profile ni Chen Ye. Isang babaeng maikli ang buhok ang bumulong sa kanya, ang gwapo niya, no? At hindi siya mukhang trying hard o maangas. Sa grupo naman, si Ziyu Yiting ay naiinggit na napapangisi, habang si Luolai naman ay nag-iisip. Ang pangangatawan at konsentrasyon ng taong ito ay hindi basta-basta nakukuha sa isang ordinaryong pamilya.
Pagkatapos ng dismiss, silang apat ay pumunta sa kantin. Ayaw ni Ziyu Yiting sa malangis na pagkain. Kaya pinabili niya si Zuo Jin ng instant noodles, habang si Luolai naman ay naglinis ng gamit. At kumuha lang ng gulay. Pero si Chen Ye ay kumuha ng 2 serving ng braised pork at kanin. At kumain ng todo. Habang kumakain, nilabas ni Chen Ye ang pinakabagong iPhone na top-of-the-line model para mag-reply sa kanyang counselor. Nang makita ito ni Ziyu Yiting, laking gulat niya at hindi siya makapaniwala. Kahapon lang, pinagtatawanan pa niya si Chen Ye dahil walang tatak ang damit nito, pero ngayong araw, ang cellphone na inilabas ng isa ay sapat na para durugin ang kakayahan niya sa paggastos. Sa dormitoryo, hinubad ni Ziyu Yiting ang kanyang sapatos na AJ, at nakita ang 2 malaking paltos sa kanyang sakong. Lihim na kinuha ni Luolai ang high-grade repair gel para ipahid, habang binuksan naman ni Chen Ye ang kanyang backpack. Kumuha ng puting kahon, at itinapon ito sa mesa ni Ziyu Yiting. Sumandal si Chen Ye sa upuan at sinabing, medical grade hydrocolloid dressing yan, mas maganda pang pantakip at pambalot kaysa sa band-aid. Ay dikit mo yan para bukas makapag-AJ ka ulit nang hindi mo nararamdaman ang sakit. May pag-aalinlangang idinikit ito ni Ziyu Yiting, at agad na nakaramdam ng preskong ginhawa sa sugat. Nabawasan ang sakit, at bakas sa mukha niya ang matinding pagkamangha. Grabe, ang galing nito. Pati ba naman yan, dala mo? Casual na sumagot si Chen Ye, nagsaliksik na ako dati tungkol sa hirap ng military training. Nabiling casual lang yan, si Ziyu Yiting ay kinamot ang ulo at sinabing, salamat Yege. Pagkatapos ng training, maglalabas ako ng 20,000 piso para i-sponsor ang student council. Gusto kong maging head ng external relations department. Ang tingin sa student council ay base sa kakayahan at koneksyon. Hindi sa kung sinong mayaman ang mahilig magwaldas ng pera. Nagkatinginan ng dalawa. Tensyonado ang atmosfera. Biglang nagsalita si Chen Ye, pwede ang sponsorship. Pero huwag mong ibigay ng diretso ang pera. Bumili ka ng 2 kahon ng mamahaling bottled water at sunscreen, lagyan mo ng banner ng kumpanya ninyo. At dalhin mo diretso sa field para ipamigay sa mga officer ng student council. Makakakuha ka na ng magandang pangalan, nakipagpalitan ka pa ng pabor sa mga senior para sa koneksyon. Yan ang tunay na esensya ng external relations. Nanahimik ang dormitoryo ng 2 segundo. Napamulat ng malaki si Luolai sa dilim. Napakatalas ng paraang ito. Direkta sa punto, hindi man lang ito mukhang diskarte ng isang 18 taong gulang na freshman. Kinabukasan ng umaga, ang campus crush na si Shen Zuqing, na nakasuot ng puting t-shirt at pleated skirt, ay nagtulak ng cart na may dalang malamig na mangbinso papunta sa field. Nagkagulo ang mga lalaki sa paligid, pero binaliwala niya ang lahat ng mga nagpapapansin. Dumiretso siya kay Chen Ye, iniabot ang baso, at sinabing, hindi pa natin natatapos ang pag-uusap tungkol sa proposal kahapon. Pagkatapos ng training mamaya, may oras ka na siguro. Tumahimik ang buong lugar. Tinanggap ni Chen Ye ang tubig. Uminom ng kaunti, at kalmadong tumanggi. Pagod na ako sa training, hindi na gumagana ang utak ko. Sa ibang araw na lang. Sa harap ng daan-daang tao, tinanggihan niya. Ang campus crush. Ano bang giuma ang pinainom mo sa kanya? Siguro dahil standard ang pagmarcha ko, sagot ni Luolai na nakatayo sa tabi. Malalim ang tingin, at mas lalong tumaas ang pagkilala niya kay Chen Ye. Habang may break sa training, mag-isang nakaupo si Chen Ye sa lilim ng puno. Inilabas ang cellphone para tingnan ang stock trading app. Ang Xinhai Lin Yuan ay umabot sa limit up. Ang market value ng hawak niya ay 7,700,000 piso. May daily float profit na 700,000 piso. Walang emosyon niyang in-off ang screen. Pagdating ng dapit hapon, tumunog ang campus radio station. Isang malamig pero malambing na boses ng babae ang narinig. Magandang hapon sa inyong lahat, mga estudyante. Ito ang Jiangda Radio Station. Ako si Ning Yao, ang station head. Ako ang magbabalita ng military training update para sa inyong lahat. Nang marinig ang boses na ito, ang pag-aayos ni Chen Ye sa kanyang manggas ay biglang huminto. Tumingala siya. Tumingin siya sa malayo, lampas sa dami ng tao, patungo sa matayog na broadcast tower. Naalala niya ang isang hapon noon na bumubuhos ang malakas na ulan, kung saan parang asong ligaw siya. Nakaupo lang sa hagdan ng bleachers habang nababasa ng ulan, at may itim na payong na nakatabi ng tahimik sa kanya. Iyon lang ang kaisa-isang kabutihang naramdaman niya noong nasa pinakamababang punto siya ng buhay niya. Iyan ang boses ng Queen Bee ng school natin. Huwag na huwag mong kakalabanin ang babaeng yan. Sa Jiangda, bilang lang sa daliri ang may ganong klaseng pananaw.
Hindi nakilahok si Chenye sa usapan. Naalala niya ang nakaraang buhay niya, 5 taon pagkatapos ng graduation. Sa isang party sa rooftop ng Yanjing World Trade Hotel, suot ang hiniram lang na suit. Mula sa 10 metrong layo, nakita niya si Ning Yao na napapalibutan ng mga investors hanggang sa napaurong ito ng bahagya. Hindi na siya lumapit para magpasalamat. Pagbalik sa realidad, siniko siya ni Ziyu Yi para kulitin. Piniga ni Chenye ang kanyang bote ng mineral water. Itinapon niya ito sa basurahan na 2 metro ang layo, saka ipinagpag ang mga tuyong damo sa kamay niya. Walang kwentang pag-usapan ng mga taong hindi ko kilala at mga bagay na wala naman akong pakialam. Bagong school year lang, mas mabuting mag-focus na lang tayo sa sarili nating mga gawain. Pagkasabi niya yun, isang mechanical na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa utak niya, ding. Na-detect ang epektibong aksyon, suhestyon, mag-focus sa sariling gawain para mas sulit. Naabot ang activation condition. Grant ang critical reward, 3 bote ng energy recovery potion at 50,000 piso na cash. Nakaramdam siya ng mahinang pag-vibrate sa cellphone sa bulsa niya. Sunod-sunod na payout mula sa roommate niya. Ganito pala kadaling kumita ng pera, napaka-efficient. Yung suhestyon mong 20,000. Nailigtas ako niyan sa napakaraming maling desisyon. Tama ang naging desisyon ni Chenye. Masyadong magulo ang internal structure ng student council. Masyadong mababa ang ROI, return on investment, diretsong sabi ni Chenye. Ang mga resources ay nasa labas ng school, hindi sa loob ng student council. Parehong magkapareho ang takbo ng isip nila. Pagdating ng gabi, naglakad-lakad ang lahat patungo sa Central Square. Elite membership fee. Simulan ng buhay elite, ramdam ang ingay ng 100 Clubs War. Isang estudyanteng nasa 3 taon na naka-shiny suit ang nakatayo sa harap ng red top tent, hawak ang folder at sumisigaw. Magbayad lang ng 2,000 pisong elite membership fee, makakapasok na kayo sa core circle. Sumali na kayo ngayon para makuha ang original dividends. Nagningning ang mga mata ni Ziyu Yi. Nilabas niya ang cellphone niya at sinabi, "Senior, magbabayad ako ng 20,000 diretso. Gawan mo ako ng paraan na maging vice president." Pero biglang sumimangot ang senior at umurong ng bahagya. Sinubukan siyang patahimikin ng senior gamit ang mga corporate buzzwords tungkol sa eco-closed loop logic. Nagtawanan ang mga nakapaligid na freshmen. Itigil mo yung eco-closed loop na yan. Sa totoo lang, itong project mo ay parang pagpulot ng mga bulok na gulay sa palengke, babalutin ng plastic at lalagyan ng peking selyo para magmukhang legit. Tapos ibebenta mo bilang mamahaling organic vegetables. Namutla ang senior. Susubukan pa sana niyang magdahilan, pero dirdiretsong hirit ni Chenye nang walang preno. May butas ba na 300 o 500,000 sa finance nyo? Gusto mo lang ubusin ang pera ng mga freshmen para pambayad sa mga lugi mo dati. Dalhin mo na yung mga bulok na gulay mo at umalis ka na. Kapag naglakas loob ka pang magladlad ng banner dito para mangloko, darating ang campus security sa loob ng 5 minuto. Nagkagulo ang mga nakapaligid. Mahigpit na hinawakan ng mga freshmen ang kanilang mga bulsa. Nagmamadaling nagligpit ang senior at umalis ng nakayuko. Binawi na rin ni Chenye ang kanyang tingin. Dalhin mo na yung mga bulok na gulay mo at umalis ka na. Kapag naglakas loob ka pang magladlad ng banner dito para mangloko, darating ang campus security sa loob ng 5 minuto. Biglang nagkagulo ang mga nakapaligid na tao. Isa-isang umatras ang mga freshmen habang mahigpit na hawak ang kanilang mga bulsa. Pinagpapawisan ng malapot ang senior. Nanginig ang kanyang labi, pero wala siyang nagawa kundi tumahimik at hindi makasagot. Napahiya siyang nagligpit ng gamit at umalis sa plaza, habang nakatingin ang lahat sa kanya. Napahiya ring pinatay ni Chenye ang sound system at dinampot ang folder sa mesa. Hindi na niya inabala pang tanggalin ang banner, nagmamadali siyang nakipagsiksikan sa dami ng tao at tumakbo. Pagkarinig nito, nakatayo lang si Ziyu Yiting habang pinapawisan ng malamig. Iniisip niya na kung hindi siya pinigilan ni Chenye kanina, siguradong sayang lang ang 20,000 piso niya. Ang lupit mo, Yege. Ano bang laman ng utak mo? Sa ilang salita lang, naibuko mo na agad ang baho ng gagong yan. Saludo ako sa'yo, Yege. Yung banat mo tungkol sa bulok na gulay kanina, solid talaga, 23. Nakatayo sa di kalayuan si Luolay, pinapanood ang papalayo na likod ni Chenye. Nakaramdam siya ng paghanga, Luolay. Akala niya ay gagamit si Chenye ng mga komplikadong data para kontrahin ang kalaban, pero mas pinili niya ang simpleng paliwanag na madaling intindihin ng lahat. Napabuntong hininga ng malalim si Luolay, at napuno ng respeto para sa roommate na 2 araw pa lang niyang nakikilala. Hindi pinansin ni Chenye ang pagkamangha nila, tumalikod siya at nagsabing, "Tero na."
Pagbalik niya, tinahak niya ang main road habang umiihip ang hangin sa gabi sa mga puno. Kaluskos lang ng mga dahon ang maririnig. Paglakad ni Chen Ye ng 2 hakbang. Napalingon siya sa gilid ng kumpulan ng mga tao, at biglang napahinto. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste mga 10 metro ang layo, nakasuot si Ning Yao ng simpleng puting polo at light-colored na maong. Hawak ang asul na folder ng broadcasting station, tahimik siyang nakatayo sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang malamig niyang aura ay tila humahati sa ingay ng paligid. Bahagyang inangat ni Ning Yao ang kanyang ulo. At ang kanyang kalmadong mga mata ay tumago sa gitna ng maraming estudyante, diretso kay Chen Ye. Sa distansyang 10 metro, nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng maingay na gabi. Kahit bingin na sa ingay ang paligid, nanatiling nakatayo lang si Chen Ye. Nakapamulsa lang siya at hindi na humakbang pa. Habang nakatingin sa malamig niyang mukha, naalala niya ang itim na payong sa gitna ng malakas na ulan noong nakaraang buhay niya. 10 minuto nang nakatayo si Ning Yao sa lugar na iyon, at napanood niya ang buong eksena. Nakita niya kung paano ginamit ni Chen Ye ang linyang bulok na gulay para sirain ang investment scam ng senior na yun. Nang lumingon si Ziyu Yiting sa tinitingnan ni Chen Ye, bigla siyang kinabahan. Patay, si Ning Yao, ang Devil Queen. Napasinghap siya, nagpanik siya at sinubukang ayusin ang kanyang buhok. Itinapat niya ang kanyang relo para maging kapansin-pansin, at lumapit na si Ning Yao. Naglakad siya ng dahan-dahan, at ang mga bagong estudyante ay kusa namang umiiwas. Binigyan nila ito ng daan. Huminga ng malalim si Ziyu Yiting. Maunang humakbang at itinaas ang kanyang kamay sabay sabi. Magandang gabi, Senior Ning Yao. Ako si Ziyu Yiting, bagong estudyante sa Business Management. Sinubukan niyang magmukhang matalino, pero natahimik ang paligid ng 2 segundo. Sa tabi niya, nahihiyang napakamot na lang ng paa si Zuo Jing. Hello, Junior. Medyo tabingi ang dikit ng bandage mo sa paa. Kung masyadong malambot ang suot mong sapatos, mas mabuting magpalit ka ng matigas ang sweles bukas para sa military training, kundi baka ma-injure ang arch ng paa mo. Ang simpleng payong ito na hango sa pang-araw-araw na buhay ang direktang sumire sa forma ni Ziyu Yiting. Nahihiya siyang umatras, habang si Luolay naman ay inayos ang kwelyo ng kanyang uniform at lumapit. Lumapit si Luolay at nagsabing, Senior Ning Yao, matagal na kitang hinahangaan. Ako si Luolay. Nabasa ko na dati ang artikulo mo sa school newspaper. Yung tungkol sa gulo sa downstream market sa gitna ng bagong economic cycle. Tiwala siya na makaka-relate ito. Ngumiti lang ng magalang si Ning Yao. Salamat sa pagkilala, Luo. Maganda ang pagkaplansya ng polo mo. Pero, masyadong matapang ang amoy ng cedarwood scent na ginamit sa dry cleaners mo. Ang linyang iyon ang mismong bumutis sa kanyang pagiging sopistikado, tumigas ang ekspresyon ni Luolay. Umatras siya ng kalahating hakbang, habang ang paningin ni Ning Yao ay lumampas sa 3 tao. Napako ito kay Chen Ye, at kusa siyang nagsalita. Ang metapora mo tungkol sa bulok na gulay ay napaka-accurate. Ang pag-unawa mo sa sinking market ay mas malalim pa kaysa sa maraming estudyante ng finance sa 3 taon. Halos lumuwa ang mata ni Ziyu Yiting, habang ang kamay ni Luolay ay nakabitin sa ere, pero mahinahon lang na sumagot si Chen Ye, common sense lang yun. Pagpasensyahan mo na ako, ate. Wala siyang kahit anong reaksyon ng pagiging flattered. Magpahinga na kayo, mga junior. Ang paningin ni Ning Yao ay lumampas sa 3 tao. Napako ito kay Chen Ye, at kusa siyang nagsalita. Ang metapora mo tungkol sa bulok na gulay ay napaka-accurate. Ang pag-unawa mo sa sinking market ay mas